Hello everyone, Timo here. Okay, I didn't boost the energetic vibe for my intro, as if there's any hope here in this country. Kasi, reality check muna. Pag-uusapan natin ang special election sa Antipolo City 2nd District na mangyayari bukas! 6 na kandidato, isang upuan, ngunit alam na natin kung paano ito magtatapos. Bakit tayo magsasagawa ng special election? Noong December 2025, pumanaw si Romeo Acop, ang incumbent representative, ilang araw bago ang Pasko. 7 buwan matapos ang kanyang panalo, binawi ang buhay niya. Sa politika, ang trahedya ay naging oportunidad. Kailangan punuan ang bakanting upuan para sa natitirang bahagi ng 20th Congress, isang taon o higit pa, kasama ang sweldo, budget, at kapangyarihan na nakasalalay dito. Sinasabing historic ang special election na ito dahil first time since the Supreme Court ruling Hagedorn vs. House of Representatives was issued. Noon, matagal ang proseso, kailangan pa ng resolution mula sa House para mag-umpisa ang special election. Ngayon, pwede naman mismo ang COMELEC ang tumawag ng eleksyon dahil sa ruling na yon. Mas mabilis na ang proseso, sabi ng mga optimist. But in reality, pinabilis lang natin ang paglipat ng corona. Ang Hagedorn rule ay parang express lane sa sirang kalsada, mabilis pero patungo pa rin sa pagkasira. Isang paraan na nagpapaganda ng status quo na hindi naman maganda. Hindi kompleto ang Philippine politics kapag walang drama sa pera. Hiniling ng COMELEC sa Malacanang ng 98 million pesos para sa isang distrito, ngunit ang nakalaan sa 2026 budget para sa special elections ay 11 million pesos lamang. May batuhan ng CC. Sabi ng DBM, gamitin ng COMELEC ng 20 billion na savings nila. Pero sinabi ni Chairman George Garcia, wala kaming ganong pera. Nag-aaway ang gobyerno sa milyong-milyong pondo para sa pansariling interes habang ang mga taga-Antipoloy naghihirap sa tubig, traffic at bilihin like any other part of the country. Gagastos tayo ng halos 100 milyon sa isang taon pero mas pinipilit natin pondohan ang demokrasya na nakasulat na ang resulta bago pa man ang botohan. In other words, funding these elections like buying an expensive frame for a blank canvas, or worse, a worn-out portrait we've seen 1,000 times. As I said earlier, 6 na kandidato ang maglalaban sa darating na special election. 7 ang nag-file, pero yung isa nag-drop out. Yay! May choices! Ang dami, di ba? Sa totoo lang, ang 5 independent candidates ay parang background characters lang sa pelikula. Mga sacrificial lambs na tumatakbo, gumagastos, at napapagod, pero para lang masabing democratic ang proseso. Sa sistema na kontrolado ng pera at makinarya, talo sila laban sa pamilyang matagal nang nakaupo sa Antipolo. Si Representative Romeo Acop, isang retired police general at matagal ng politiko, pumalit sa kanyang yumaong asawa na si Dr. Resurrection Sean Acop noong 2021 dahil sa COVID. Ngayon, subakabilang buhay na si Romeo at tatakbo ang anak nilang si Dr. Philip Conrad Bong Acop. Sa Pilipinas, ang politika ay parang family business. Ang apelido, tulad ng Jollibee franchise, ay kilala na at walang pinapahalagang kalidad o bago. Basta Acop, okay na. So, bakit mananalo si Doc Bong? Simple lang. First, sympathy vote. Binoboto ang anak bilang paggalang sa legasiya. Second, machinery. Mga opisyal at coordinator sa agad gagalaw kapag tinawagan. Hindi genuine competition, kundi isang coronation. Dito sa masakit na bahagi, ang illusion of choice. Inipilit na lang makapangyarihan pumili, pero limitado lang ang option natin ng 3 M's. 1. Money, pera. Ang pondo para sa biglang kampanya na sa pamilya nakaupo na may war chest. Sila ang may kakayang mag-print ng maraming tarpaulin, magpakain sa caucus, at asikasuhin ang bawat purok. Sa bansang naghihirap, ang pera hindi lang pamboto, kundi pang-akit ng atensyon. 2. Machinery. Ang makinarya ay ang hukbo sa baba na nagsisiguro na ang pangalan mong ilalagay sa balota. Sa Antipolo, ang Acop ay isang institusyon katulad ng mga sumulong at inares, at ang bawat tulong nila ay utang na loob na binabayaran sa presinto. Sino ang barangay captain na lalaban sa isang Acop? 3. Monarchy, monarkiya. Wala tayong harit reyna sa papel kahit sa ating sariling batas. But in practice, meron. Ang mga distrito ay naging mga fiefdom. Pipila ka, magsusulat ng pangalan manually, not changing the ballot as in the regular cycle, maghihintay, pero ang pinagbago lang ay ang pangalan ng kinatawan.
habang ang sistema ay nanatiling walang pagbabago. Sirat malamig. Marahil, magtatanong kayo, Timo, kung wala namang silbi, bakit mo binabalita? Hindi ka naman taga-Antipolo. Oo, hindi ako Antipoleño, but a part of my extended family from my father's side is, so I can speak freely. Nais ko lang ipaalala na hindi tayo dapat maging sanay sa ganitong kaligayan. Pero aminin ko ring pagod na rin ako. Nakakapagod makita ang bansa na pilit lumalangoy ngunit nakatali sa semento ng political dynasties. Ang special election sa Antipolo ay sumasalamin din sa buong bansa. Isang panandaling solusyon sa malalim na problema. Isang filler episode sa isang serye na dapat nang tapusin. Alam ng lahat ng ending. Ang special na election na ito para lang sa nagpapatuloy ng isang pangalan, hindi para sa mga botante. Voters of Calawis, Kupang, Dalig, Inarawan, San Jose, San Juan, San Luis, and San Roque. Piliin ang nais niyong kandidato at ipaglaban ang boses ninyo. Sino sa tingin niyo ang mananalo? Anak na dala ng legasiya o isa sa mga independyente? Spoiler, walang milagro sa politika. Comment down kung may pag-asa pa o tatanggap na lang na ganito ang buhay sa dysfunctional system. This is Timo P. Mag-subscribe o i-share para sa ganitong usapan at sabay-sabay tayong ma-depress sa estado ng bansa at ma-drain ang collective mental health. Kita-kits o wag na lang dahil walang pagbabago eh.